Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, driver's license maaari nang i-renew sa eGov PH app. MMDA, pinag-iingat ang publiko laban sa scammers na nagpapadala ng notification kaugnay ng NCAP violations. COMELEC, inumpisahan na ang reinstallation ng data centers para sa farm elections. Magna Carta for Barangays Act, inihay ni Senator Bongo. Total ban sa online gambling, ipinapanukala sa Senado. At first batch ng official entries sa MMFF, inilabas na. Patas sa pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga ship owners at manning agencies ng mga barkong bumabiyahe sa Red Sea at the Gulf of Aden na huwag magpadala ng mga Pinoy seafarer. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga Pinoy seafarer ay mahigpit na pinagbabawalan na sumakay sa MV Magic Seas at MV Eternity Sea, bunsod ng sunod-sunod na insidente ng pag-atake ng mga Houthi rebel. Nitong kamakailan, inatake ng mga rebelde ang MV Magic Seas at MV Eternity Sea na may dalang automatic weapons, rocket-propelled na mga granada at missiles. Samantala, pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang kumakalat sa social media na umano'y makatatanggap ng 1,000 piso kada buwan ang mga mag-aaral. Kasabay nito ay ang kumakalat na required ding umano na sumailalim sa weekly alcohol test ang mga junior at senior high school students. Paalala ng DepEd sa publiko, maging maingat at mapagmatsyag sa mga impormasyon na nakikita online. Bumisita lamang sa official social media accounts ng kagawaran para sa lehitimong anunsyo at impormasyon ukol sa basic education. Good news naman po sa mga motorista dahil inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na maaari nang mag-renew ng driver's license gamit lamang ang eGov PH mobile app. Layo ng LTO na mapabuti ang serbisyo ng pamahalaan sa publiko at mabawasan ang in-person visits sa mga opisina upang hindi na umano gumasto sa pamasahe at pumila para magpa-renew ang mga motorista. Para sa detalye upang makapag-renew ng lisensya sa eGov PH app, bumisita lamang sa mga official account ng LTO. Mariin namang pinag-iingat ng MMDA ang publiko hinggil sa mga notification of violation scam kaugnay ng NCAP. Narito ang ulat. Nagbabala si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Romando Don Arte sa publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga scammer na nagpapadala ng notification kaugnay ng No Contact Apprehension Policy o NCAP violations via email at text messages. Nananawagan po kami na maging mapanuri yung ating mga kababayan. May safeguards naman po. Again, MMDA_NCAP dapat yung nagpapadala ng notice. And secondly, dapat po walang number na nakalagay. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng paglulunsad ng bagong feature na notification para sa violation sa programa. Bago pa man kasi ito, ay ilang insidente na ng scam ang naobserba na nagpapadala ng mga notification of violations. Kaya naman mariing paalala ng ahensya na huwag basta-bastang maniwala sa mga mensaheng matatanggap. Dagdag pa rito, paalala pa ni Artes na siguraduhing beripikahin kung lehitimo ang source na nagpadala ng mensahe.
Samantala, tiniyak naman ni Artes na hindi kayang ikompromiso ng scammers ang detalye ng mensahe, bunsod ng special features ng notification sa pakikipagtulungan na rin ng ahensya sa telco companies. Special feature naman po yan, arrangement yan with the telco company. So yung scammers normally hindi kayang i-manipulate. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicles patungkol sa pagbabawal sa overloading ng mga pasahero o ang anti-sardinas policy. Ayon sa ahensya, ang parehong traditional at modern jeepneys ay limitado lamang sa 12 to 32 na pasahero. Ang UV Express vans naman ay 9 to 12 na pasahero at public utility bus na 15 na pasahero lamang. Ang bilang ng mga pasahero ay hindi dapat lalagpas sa allowable maximum na kapasidad ng mga naturang sasakyan. Ang mga operator na lalabag sa pulisiya ay makatatanggap umano ng fines at penalties katulad ng pagsususpinde o pagkakansela ng kanilang Certificate of Public Convenience. Sa ibang balita, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ng 3.9% ang bilang ng unemployed Filipinos nitong Mayo kung ikukumpara sa 4.1% noong Abril. Kasabay nito ay ang pagtaas ng higit 65.8% ng employment rate sa bansa. Sa kabuuan, higit 50 milyong Pilipino na edad 15 taon pataas ang kasalukuyang nagtatrabaho. Ito na ang pinakamataas na bilang na naiulat na employment rate sa bansa magmula April 2005. Samantala, nagsimula na ang COMELEC sa pag-reinstall ng mga data server na gagamitin para sa BARM parliamentary election sa October. Ang kaganapan tunghayan sa aking ulat. Inumpisahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang reconfiguration o reinstallation ng mga data servers sa Circuit Makati na gagamitin sa darating na BARM parliamentary elections sa October 13. Matatandaan na kamakailang na-postpone na ang naturang eleksyon na dapat ay kasabay ng national and local elections noong May 12. Ipinaliwanag naman ni Roderick Ilagan, head ng cybersecurity, kung bakit kailangang isagawa ang reconfiguration or ang reinstallation ng mga server kahit continuing procedure lamang ito ng na-reschedule na eleksyon. Kailangan yung reconfig kasi yung 2025 NLE natin nung May, meron siyang ibang, to simplify it, meron siyang event ID na tinatawag namin. Yung BARM election, meron din bagong event ID. Yung mga event na yon may mga corresponding certificates, security keys, na mag-work lang siya for that specific event. Ngayon, dahil nag-update na tayo ng event para sa BARM, mayroon na naman tayong bagong mga security keys. Yun yung mga kailangan natin i-update. Plus, in addition dun sa database natin, remember nationwide yung May, yung BARM natin limited lang siya sa BARM area. So yun yung mga kaya kailangan natin mag-reinstall. Para mapabilis at mas maging maayos ang pag-reinstall ng mga server, kanila muna itong nirun sa isang server. Inuna muna natin yung isang server. No? Remember, meron tayong 5. So isa lang muna tayo para in case may mga kailangan troubleshoot sa isa lang tayo mag-focus. So right now, we're doing the database na. Ito, kaka-restart lang ng server ngayon after ma-run yung script ng installation. So after nito mag-reboot, yung 4 na application kanina na ni-reinstall din natin, magko-connect dito doon sa DB. Then makikita na natin yung CCS browser ng BARM election. Para sa implementation calendar ng BARM, nakatakda ang pagsasagawa ng field test sa July 19 at ang mock election naman sa July 26. Kaugnay nito, mayroong proposal ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV hinggil sa threshold ng pag-shade sa bilog ng balota. Yung ginamit natin nung nakaraang 2025 midterm elections ay mga 15%. Gusto namin sana na
at least maibalik man lang doon sa nung last 2022 elections natin na 25%. Tugon naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia nang siya ay kanilang makausap, may tsansa na maibalik ito sa dating porsyento dahil na rin sa mga reported incident na naitala gaya ng smudge o nadumihang balota, gayon din ang concern na maliit ang 15% na maaaring magdulot ng overvote. Ngunit ang posibilidad na ito ay hindi pa applicable sa darating na parliamentary election sa October dahil ito ay bahagi pa rin ng nakaraang eleksyon kung saan ito ay nabago lang ang petsa. Kaya't susundin pa rin ang 15% threshold gaya ng nagdaang midterm polls. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Ilang Duterte blocks, suportado si SP Escudero na manatili sa posisyon sa 20th Congress. Pilipinas, isa sa mga bansang tinaasan ng taripa ng US. Kauna-unahang Elite Pole Vault Tournament sa Pilipinas, gaganapin sa September. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.